Welcome to Shades of Hazel. So now let's talk about something colorful. So, mato na yung mga makeup trick kay something colorful na itong topic. Pero, para di po ko mo-board, mag-makeup ko. Pero ang akong topic is all about the food coloring, the alternative which is the AC Red 40 or the Alura Red AC 40 and the anthocyanin that comes from the beetroot. So very common siya na food coloring na gina-use and very common po itong alternative na food coloring na ato pong ginagamit. So nga ka naman akong naunaw-nan. Actually random ra po dyan siya na ko siya naisip nga mo ako i-topic sa podcast. Kaya syempre mapansin nato na ang food karon is more appealing sa mata, the more siya na ay color. And commonly sa kids, and before is, picky eater dyan ko nga pagkabata. Dili ko gusto mo ka og plain lang. Kaya arte man ko. So gusto ko ka na murag, hindot siya sa kong pananaw. Then abi dyan ako dati na murag, plain lang na siya. Kaya ka na ilang ginagamit. Pero another reason, nga no ka na, it's because it's approaching sa mata sa bata para magtaas ang ilahang sales. And then, nakanaw na ko. So, asa dito siya gikan? So, there yun na to, mailhan ang anthocyanin. So, asa gikan ang anthocyanin? So, it comes from a commonly rich source nila is ang beetroot. So, sa man ang beetroot? It is a plant. And then, ang kanang anthocyanin, it is the blue pigment that produced by the plant, which is called the beetroot. And then, muna ang reason nga nun na i-color na something purple, blue, or something like padulungay na siya sa blue, purple, and reddish na color. Mao na ang like common and then the natural na gina-use sa mga food products na food coloring. Pero makauna na po ko ba? Like, what if mahurot ng atong natural sources? Like, wala na tayo beetroot or any something na family sa beetroot nga nag-produce og anthocyanin para maging bluish, purplish ang atong mga food. Diba? So, kay nagkataas man ang demand, nagkataas ang needed nila. Mas dagan sila dapat og beetroot and anthocyanin na makuha. So dira na ni sulod. Naa di tay mga alternative na food coloring. I don't know if ako lang naka-wonder kung asa gikan ng mga red na to na pang-color. So despite nga nanati gina-use na natural food coloring jud, matingala gihapon ta nga ano naga-use man gyapon og alternative nga daghan naman din siya feedback nga dili mao. So, there are a lot of reasons nga giingon why they still use the alternative nga food coloring na katong example, the Red 40, even though nanatay ginagamit na anthocyanin from beetroot. So, first reason nila, according sa research or sa mga study nga ako nabasahan, first, mas dali siya i-process compare sa ato ang gina-use na natural food coloring na anthocyanin. Mas dali daw kwaon or i-process ang Red 40. Kay mo na permanente ginagamit nato sa mga pang food color na kanang reddish, kanang mga candy, gummies, mo na ilang gina-use. Present jud ang Alura Red AC dira or Red 40. And then second, except na dali siya i-process, tungod po daw mas barato siya kumpara sa natural. Yes. Maingon dyan nato na barato kay, oo nga, natural nga. So, the more nagkataas ang atong needed nga food product, the more nagkataas needed ang food coloring, the more mas dagan dapat atong makuha ng anthocyanin. Tapos, natural product siya diba, na ay mga circumstances na basin mahurot ng ato ang production mo baba. Kaysa natural man siya, unlike if mag-process ta, magbuhat tag mga ato So, dili ta mahutdan. So, muna ilang second reason. Mas barato o mas dali siya i-produce. And then, third is appealing daw sa mata. Dito po, kung ako po, papiliin po ko kanang alanganin na red or reddish kaayo. Dito jud ko sa reddish kaayo kay feeling nako mas okay siya, mas lami siya sa akong pananaw. So, kato ako ipapalit or kato ako paliton.
So para mas masabtan nato ang Allura Red AC or ang Red 40, so I asked some mga professional na pwede mag-explain sa ato unsa ni. Then I already prepared 5 questions para matubag nila. So first question is, I asked, what is Red 40? Second, where does Red 40 commonly use, and if they can able to provide some example, especially here sa Philippines na ginagamit na siya commonly. And then third, does Red 40 is really harmful to humans' health? As what I've mentioned na dagan kong nabasahan pero dili man to pwede kasi that's always case to case basis man gyud dapat if mag-asta. And then fourth, what are the side effects or disadvantages of using Red 40 as an alternative food coloring? And then last question, or they can provide any advice or suggestion for those users of mentioned products because dagan kayong naga-use and naga-eat ani nga mga food products na wala ta kabalo asa gikan or unsa ang components nganing ani ang color. It's because dili man jud nato na ginahuna-huna na no, like ato lang ginahuna-huna na if barato ba siya makabusog, and very gamay lang jud ang nagatan-aw if okay ba ang mga food coloring na gina-use and if it is safe and if it is healthy to our body. So I asked those students and a medical doctor. Red 40 or Allura Red AC, also known as the FDNC Red 40 or E129. It's a red azodite commonly used in food. It was developed in 1971 by the Allied Chemical Corporation. Red 40 is commonly used in food additive or food coloring that used in product like candies and gummy bears. They use Red 40 for vibrant color. Also in beverage like soda, sports drink, and energy drink, and many, many more. For me, it's a case-to-case basis. Kasi when we consume a certain food amount, it should be moderate lang. And lahat kasi ng sobra nakakasama. But in Red 40, in many athletes, they use Red 40 for their drinks, for them to stay active and dehydrate. But in children, when they consume a lot of candies, like what I've said or ganiha, na ang candies and gummy bears kay present ang Red 40 dira it give them hyperactive and irritable sila. So ang mga bata na kaning grabe mag-consume og chocolates and sweets, kay di ba mapansin nato it kanang grabe sila ka active, grabe kay sila ka hype. It because tungod siya sa Red 40. And some of studies in US, ang Red 40 are contained of benzene, which is known as cancer-causing substances. So, if ang question is harmful siya sa human body or sa health sa human, it's a case-to-case basis yun. What are the side effects or disadvantages of using Red 40 as an alternative food coloring kay we all know man na there is a natural food coloring that is being used. However, in different cases, they are maximizing in using this alternative na food coloring. So, can you cite like minimal lang or some example na it is disadvantages in terms of using it? Okay. There are many man na alternative food for color. Like, here sa Philippines, very known ang atsuete. So, atsuete is, ginagamit siya for giving our orange-red color sa kaning palabok, right? But pero ang color mo niya na ginahatag is dili enough para ang kana na food or kana na product is kaning appealing sa mata. So that's why ang uban biskan og kani gining mahal or really risk na mo gamit og Red 40 kay tungod lagi sa iyang disadvantages, which is ang katong maka-hyper sa bata
maka-cause og mga cancer. Pero ilahan na yung ginagamit ang Red 40. Kay tungod, mas makahatag man siya og vibrant color, makahatag man siya og kaning more attractive, makahatag siya og kaning appealing gani sa mata sa consumer. As a student of nutrition and dietetics, so based sa mga lecture, sa mga read, research, ang Red 40 is not dangerous naman talaga since ang Food and Drug Administration or FDA, i-approve nila ang kanina product to use sa mga consumer. However, dili na mo musulod ang mali if mali atong paggamit, pag mali atong pag-consume. If too much ang pag-take nato, then it's bad for our health. Then if moderate lang, then okay siya, pero bantayan ng Japon. And ang siguro kung maingon lang yun is much better na magbasa sa gyud sa mga food labels before use, and para safe gani ang tanan, and walay harmful yun na sa imong body, kay ang food label gibuhat siya for guidance sa ato consumer na dili yun ta maglisod og sabot kung unsa na siya ug unsay naa na product. So to know more if unsa ba ang mga potential side effects if masobraan ang atong paggamit or pagtake sa mga food products nga naay Red 40 na food coloring or Allura Red AC, I consulted a medical doctor named Dr. Edgar P. Martinez to know the potential side effects, and so that ma-explain niya sa ato if it is true and what are the side effects. So there are mentioned or listed those mga side effects sa mga reference study na atong nabasa. So first is the hyperactivity, including like the ADHD, especially for the children, and the behavioral changes like dali lang sila mairita, and those different allergic reaction composed of asthma, sneezing, and watery eyes. So here are the insights of Dr. Edgar John P. Martinez. Mag-hatsing-hatsing ka, magsuka ka, or magkalibanga ka, no, hindi ko kaginhawa. Severe ang reaction, ana. Ang imong lawas, severe ang reaction sa usa ka allergen. Kana, mo na siya ang potential side effect. Pero kung kuanon yun mo ni daghan man kaayo o Effect. No. Wala may butang siguro nga red dye 40 lang ang gikaon sa tao. No, daghan pa kay siya kauban nga butang, di ba? Kano sa ginagamit ng red dye 40 asa man sa pagkaon? Oo, yeah. Sa mga gummies, candies. Oh, napaman na laing butang, malay day ni mo og sa laing butang day siya allergic. Di ba? Ganyan. To finally end this podcast. So ako lang yung nasabtan is anything na sobra ang atong pagtake or paggamit is dili jud siya good for our health. So as what they've mentioned na it is not totally man daw nga makadaot ang Red 40. Magamit lang siya og sobra, and then abuso ta mo gamit, dili siya use moderate, is dira na magka-cause og mga katong mga sakit. But dili pasabot na tungod lang atong Red 40 na contain na food coloring is maka-reason na siya or it is the cause nga magkaroon na og mga other potential side effects such as reaction and hyperactivity ang bata. So like dapat always use it moderately. And then even though na natin mga alternatives, especially the one nga akong ginatopic is the Red 40, it doesn't mean na katulang jud dapat ang atong gamiton. Kasi nga, yun nga, madami ang mga side effect if masobrahan na to gamit. So we can also still use the natural food coloring na atong gina-use. Those other mentioned. Thank you for watching for the podcast entitled The Shades of Hazel.